Kagahapon, i-share ko kay Pastor Mikmik. Pas kabalo makapas nga, one of my weakness is talawan ko. Siya nga, ha? Worship leader ba? Kaya exactly. Bago ko matindog sa ato bagay, sige pa ko balik-balik kung sila o siguro sa kanlo. So, atong Friday, tingnan ko ni Pastor Jessie nga, mag-testimony ka na. So, kan ato, wala ako katulog. O na ako ginawa, karang diri na nagkaman. Pero, hindi na siya maging influence kay Pastor. It is the power of God na. Amen, amen. Daw ko dali sa ato bang. Kay wala ko'y, I have nothing to boast, no? So, sa mga wala nakailas ako pwede ka dahil ko, ako si Jason, ang kanta rin ng Biagol. Anak ko rin na Biret, ang kanta. So, ang mama, ako ay easy, ako dali ako. And then, pagsunod ako rin sa church, tanay nga, maduwa sa akong buhamay ko na, wala ko prayer request ni Nanay. So, parang ako, nakapunas si Pastor Edward. Ano siya na, hindi ko prayer request ni Nanay. So, ako lang ito, Nobel ba, sa church ay tungkol sa prayer request ako, mama. Pero, makana ko nga, whether I like it or not, because of that prayer request, that's the reason why I am here, standing in front of you. No, so, mga testimony, medyo taas-taas bipas. Kay, malilingan nga, malayo na, pero malayo pa. I grew up in the family of believers. So, nagulat ako nga ako ang family na kami sa UCCP. Pero, ang akong family before is devoted Catholic. And una na convert sa mga isang ako ang sister, which is natin karon si Ate Lotis. I accepted Christ as my personal Savior when I was in third year high school, and that was 2003. No? And pagdawat na ko kay Christ, parang nasulod na akong mind nga, wait, importante di ay hindi magdawat ako kaya napakabatong ka o salvation, no? So parang naging motivation ako, naging goal na ako nga. Ako po, kung unsan ako pagdawat si Christ sa akong life, yun sa pag-share sa ako ang salvation, kailangan ako siya ma-share sa uban. So parang from that moment, nasugod na ko og share o gospel, parang naging easy na lang sa ako ang magtanong, mag-share o gospel, bisag asa ko mo ito. Pero, from the moment na maging born again Christian ka, mag-start po ang trials of testing. So, third year high school ko, parang kami, ang among family is, kanang lola, pobre. Ako ang parents, nagpayo sa mudyang. Then, kanong nga time, parang higit na ko nila kaya para sa pinahon, pero high school pa ako. Even so, diha lang sa Bustamante. So, nisulod ko katabang sa akong ikagaw, na ako'y 500 naman ang akong sweldo. So, mo ito gina-sustain na ko sa ako ang pag-eskwela. And then, pag 4th year high school, tigibingaw ko sa ako ang mama o papa. Ay, syempre, nagdako ko sa ako ang ante, nakauban na akong ante. Sila naasa mo dyan from kinder to high school. Nisugod sila mamuuli ko, pero hindi na dyan ko mapaundamon ko eskwela kay hindi dyan nila kaya. Pero, hindi ko gusto kay bahala pa undamon mo ninyo, pahumanas ako ninyo high school, kay ulo kay kumabtan ko sa nagsunod sa kuha. And, makaanak dyan ko nga, from that moment ba, ang ino mo provide sa imong mga panginahanglan para musustain, para makasurvive ka. Sila mama that time na sila mga tanong, klaseng tanong, sila mga gulay, mga saging. So, limang niyo ko sa ilahan na ayaw na ninyo ipagidya sa uban. Ako'y mamagidyaan na sa eskwelahan kay para akong halin mo na ako bakon. So, every Monday, nag-harvest na sila. Kung saan maayo ang Ginoo, provide ko siya butabang sa imo. Kaya nga akong mga classmate every Monday, magdala ko ang pagbuhat kasi lupin, dagan kaayo. Klase-klase nga mga bato, along-bati, kaya mamanay talong nila. Nay, pagkatangan na sa pasaging, tabangan ko nila o kaya ibang distribute ko na sa mga teachers. So, nakahuman ko high school. And then I prayed to God na, Lord, bisag 1 year lang, Lord, maka-college ko. So, right
ni sulit ko o scholar sa Rocket Star College. Sa Davao. So, grabe ang struggle. Kay that time, wala na akong papa. Kay katong nabalhin kami dito sa tibong ko. Parang ano ang panginatulian is natinda usuhan. Ako kuya, barbero. Then, inyo na si ate that time. So, na-separate na siya. So, kami-kami na lang. So, dili ihapon nila kaya na pa-eskwelahan ko pa. Pursue yun ko kaya gusto ko mag-train na. Regular kayo, mag-train lang kayo. Dati mga kumalambaw ka, okay na kahit college level, nakamatawad na ka. Pero, pag makita ko makita ko nila college graduate, no? Ang first semester, ang struggle na ko is, kanang to sa eskwelahan, kaya wala ko yung pamasahe. Pero na-enjoy isa katao kasi di lang na mo, maghahatag siya 50 pesos a day. So, kaya naka 50 pesos, pamasahe lang dyan na, wala lang sa pagkakon. And then, nag-open ko sa aming mga classmates na sa theology, mga student pastors. Kabalo sila sa akong sitwasyon. So, pangitaon ko na nila daw ito, kaya ibrihon ko nila paliod ito, o diba? So, ikaw na kung ano ang ginawa maayo nga, i-provide na niya. So, nahuman ang semester, second sem na po, so dili na ako kaya. So, na-assign ko that time sa admission office, and then, karon igamit ako sa Ginoo ang katong admission head. Yan na siya sa kuha nga. Direct ka, sa kuha mo kuyo, tagaan ka 200 weekly para allowance mo. Then, ang imong trabaho is sa balay, magluto, maglimpyo, maglaba. So, gamay naman kayo ng balay, so walay problema sa kuha. So, kaya siya, survive na po na ako. Hantod na, dili na po pa-pursue kay, wala na, dili dyan siya kaya kay, nanamang ko'y bayo nun sa kuang tuition fee kay, hindi man siya 100% ang scholarship, 70% lang siya. So, I remember, bisa kung saan ako panikamot, apply kong scholarship kay Nograles, nakapasa ko sa USEP, pero dili ko pa-proceed tungkol na ako'y bayo nung hindi makuha ako. Hindi makuha ako ang TOR sa school. Kay 4,000 ako ba yun nun? Asa mo kung makita mo 4,000? Asa ko makita mo 4,000. Then I remember, nang akong prayer behind is, 1 year lang ako makaswing ng college. No? So, iusap na po ang akong prayer sa and pray to God, the Lord, bigit lang na yung gusto ko mag-year. Gusto ko 4 years na makawalan ko sila. Sabay na lang po, mawala ko yung gaspuson. Gustoy lang na siya ko. And same year, tanak na nag-pray ko, abot ang aking bago pag magkos ako mga i-share siya sa PSP sa Bulacan. And i-offer siya sa ako, gusto ko daw gusto nila. Para nakita niya na determinado ko gusto nila. And then, nakarealize ko nga, muna ang answer sa akong prayer. Pumunta ako ang prayer, specific na nag-answer sa Ginoo. Narinig ko sa Bulacan. Dito ko lang sa college. So, hindi basta-basta makasunod sa PUP, pero kung ipitis daw yung lugar, nakahanay na siya kami. Amen. No? So, nakasunod ko, walay kakulitan. Nakasunod ko, kanang dire-diretso. So, karon, ang ako ang ministry sa UCCP is that time, nag-adapt ng mga ng UCCP praise and worship. And then, teachers, school teachers, school teacher ko sa mga kapatid. Naabot ko sa Manila, ang ako ang igagaw na nagpaskwela sa Paris, ang pastor. Then, nasa yung mga anak, worship team na sila. So, parang, una-una na po na ako, challenge din sa pagkaroon, tinis nila mga worship team ko. So, ako na, Bisaya, tanong. Sabi ko, kay Tagalog man. So, walitan ko kay, so, wala ko pag-pray na, Bisaya ka na, wala din ko, namin sa Tagalog, sa Bisaya, Bisaya, Tagalog. Ito na po kasi ako pag-pag-pag, okay lang, mag-pray lang ka. Ano lang, pray out. Hindi ko mag-pray. So, during that time, sige, pero ang struggle na ko pag-grabe, everyday, hindi lang sa akin. Lord, saan ko rin ako, Lord? So, saan ko rin ako, Lord, na mag-praise and worship, wala pa ko akong train sa UCCP ba, hindi man siya,
niya. Every time pa dyan mag-practice, giingon ko sa ako ang igagaw na, pag high praise ba, pag high praise, so wala high praise doon, nga wala, man nasa training na ako dito sa UCCP. Then, I asked God na, during that week sa preparation, I asked God na, Lord, tabangin ko, Lord, kung saan ni siya kay, dili mo ko ni maibutangan ni nga, dili na ko kaya. And, naging ka-impulsive na to ba? So, nakakita kong libro about sa prayer and fasting. So, gilid ko siya, pero wala ko nangutan na unsakon siya. So, full ko o kanang fasting. Wala, tsukay gikaon for 3 days. Puro liquid lang. So, luya pa ayaw ko kay eskwela pa ko, balay, trabaho, din simbahan. Pero, that time, nakanadyan ko nga, grabe ang Ginoo mo to ba? On time. No, on time. Actual pa dyan. So, during sa praise and worship, Lord, palibahan nga. So, during sa praise and worship, nag-manifest lang ang pag-praise. No? It's all about i-opening mo yung sarili. Allow the Holy Spirit to work, to move. And that's it. I go nga, mura din yung praise ni ay. It's all about your preparation, imuhang pag-worship sa Ginoo, na ingon-ani din siya dapat na so, na siya, na okay na ko dito ng proseso, nagpadayon na siya. So karon kani magod sila atin, ano sila yung ginatawag ng young adult or YA. O naanak ako magulang sa simbahan, nagawaluban ko lang niya sa UCCP, na naani sila yung libro na kinastadihan sa Bondage Breaker, which is an author na si Liz Anderson. So maminaw lang ko nila, it's all about deliverance. Kada librohan, nakita na ko na dito sa may background. So parang ako, excited ko mabasa kay itakil pa nila ba? Tapos ako, ka-curious na ko ba? Curiosity na ko. So ako siyang ibasa. So siguro tunga-tunga sa akong libro, nagibasa ka na. Naka-feel na ko nga. Na-ay something sa akong likod, napilig na ko, okay, nagtanaw sa akong wala, mag-jita ako. Then I realized na, pag once magbasa di ay ikaw mga libro, you have to be prepared kay tistingan jud ka. Tistingan jud ka kay parang ako ang motivation that time is parang applicable siya sa kuha. Okay, I shared the gospel and then later on parang imagine ako nga, uy, basi na ay deliverance may tabo, alam ba? Pero wala ako ka-try kung saan ang deliverance. So dito pala sa libro mabasa na ako. And then one day, ako tunga-tunga sa libro, ang kanang church na mo dito sa Manila, ang katapan na Jesus Miracle Crusade, tapos pag wala ni eskwela, wala may trabaho, nagbantay kong tindahan. So ang kaning Jesus Miracle Crusade, sige na sila practice, na sila simba, practice, dito na sila mainit sa tindahan niya. Ang makita na sila kung Bible, kung natin ka baga kay Tagalog, sige na kung basaan na. Yeah. Sige ko nila, dani. So parang maminaw lang ko sa ila ha. Then naay customer na mo nga at bang sa simbahan, palit siya, wala kambyo yung kwarta. Wala siya nakabayad, kailangan ako siya panindot kay tanang mga nagpalit, ipanglista na siya. So niadto ko sa iyang balay, and then pagsulod pa lang ako, kami na yung balay. Pagsulod ako, naka-feel ko oppression. Parang may buha kong tayo ba, hindi nakasulod. Then nakita na ko iyang anak, si Ethan Kadako. Ginagawa na ko ng bataan, ginadala niya pagpapalit siya dito din. Daghan niya siya bukol-bukol. No? Every bukol na kay gapas kay na may mga nanda. Then nag-ask ko sa iya ko, naunsa na siya. Tapos ang iyang itubag sa ko is, nag-promise man ang katong diha na simbahan, ang Jesus Miracle Crusade, paluhon nila kong anak. And then, ang Ginoo naghatag sa one conviction na i-share ang gospel sa iya ko nga, dili manggod ang tao ang magpaayo, but si Jesus. Amen. So, i-share na ko siyang gospel. So, karon na, pagpangutanan ako, do you accept Christ as your personal Savior? Nausap ito na yung itsura. Nausap yung itsura na nanindog ni, tapos ang iyang action, wala siya talit ako, alam mo, dami mamatay, sigaw, siya ko niyang bata. Yan syempre, mula doon, nandyan, umaga hanggang gabi. Kaning ako ang katalawan, i-manifest. Di nakalihok ang ako ang lawas, ang ako ang mura kong nagdam sa kahadlok. Kaya first time na ko na-experience. Doon nabasa na ko siya sa libro. Ito na akong mind,
ko palabot, di ko mapapigdi. Then, mo to, gitagaan ko wisdom sa Ginoo, ipagpilong na ko siya, and then I asked her, una-unaan, na si Jesus ay mga tubangan, and then yan na siya, nga LB, kumakatok ako sa puso mo ngayon, pagpubuksan mo ba? Nag-ilak siya, na siya, yes Lord, tinatanggap kita nila aking Panginoon. And then nag-pray ko, dahil accept Christ, kasi opportunity na eh. And then right after, nagdawat siya kay Christ, nagwala yung anak, tapos insulti siya, ngayon ako lang iniwala, nagagaling yung anak ko, ano siya. Then, pray me of healing sa bata. Then right after, nag-pray me, na okay siya, ang tanan, okay. Then pagulit ako sa balay, that was my first experience sa deliverance. Tungkol sa libro nga ako kinabasa. So nakaalam ko, humano pa ba na ako ng librohan ni, kaya murag kulbot, ayaw ng deliverance, oy. Yeah. Pagulit ako sa balay, matulog na yung kagabi kay nakitabo ito mga alas 7 sa gabi. Dili ko katulog kay every time I close my eyes, nakitulog ka image na grabe ka pangit, mga dagpo nga tao, mga suko kay sila, nga halos sila na dyan tukod. And I realized na katulad itong mga spirit na naa dito sa balay, sa katumakawang isyaran. Then, dili ko ka-share sa mga igagaw nga pastor kay dili sila particular sa deliverance. Naghilak na lang dyan ko ito, Lord. Unsa man ako ang trabaho, Lord, oy, nagisudlan man ako na di naman inoong ko patulog. Then I pray na dili man dyan ko nimo ibutang sa isa ka sitwasyon, Lord, na dili na ako nakaya, kaya ikaw ang provide sa ako ang overcome na ako me. So, nakatulog ko, tingala ko, nakatulog na ko pagkabuntag. Nakamata ko, and then, itawagan ako kong sister, i-share na ko sa iya, nakuninate ako. So, i-state niya sa ko ang moto siya ang deliverance. And then, ang katumang book ni Neil Anderson, it's about the deliverance na dili na siya dogfight. Dili na ka magsilikuan ba? Simple lang. And then, ko, uy, applicable siya sa kuha, kaya kung ako lang isa. Okay, what if kung magwala ba? So, dili, mahula na ako, baka dili na ako kaya. So, right after ato, nagsunod-sunod, nakakoy tulo ka experience right after ato. So, same lang hapon, hindi siya ng fight. It's about sharing the gospel and the deliverance, na kanang, ano lang, simple lang. Then, short, makahuman ko o kanang college, no? Nagpasalamat ko sa Ginoo that time kay specific jud ang pagtubag niya sa ako ang prayer. Then after sa Manila, muli kong Davao, stay ko for 8 months. Adto na ko kong Tacloban. Kaya pag adto na kong Tacloban, kita ko church. So, kita ko sa UCCP, simpa ko sa UCCP, pero hindi na ko ma-feel kay solemn pa man sila dito. Wala pa dyan nila gagat ang praise and worship. So, kita ko lain, so bilid ko sa Victory Christian Fellowship. So mga after 1 month, sige na kong simba. Nanay conviction sa ko ang Ginoo ba nga, mukumit ko sa church. Yeah. Ako, parang, ako muna-muna, dili sa ako mukumit ko, kaya gusto sa ako maging church goer lang ba, wala ko yung ministry ng kulitan, simba lang ko, anak. Then, dili, jud ka makabalibad o, Ginoo may mo ano sa imo kay naay sa ka-campus missionary nga doon sa akong ingon. Oy, worship leader ka? Ha? Ano ko mapatay? Wala, di ko natay ba ito? Hindi ko gusto magulit pag ministry. Kung mga tip ko, hindi. Hindi ka gusto lagi. So, ito nga, tapos yana siya nga. Yana kaya si God na mag-worship lead daw ka. So, kabalo ko nga, confirmation na lang kaya, kaya ako na ang word sa Ginoo sa kuha. Mukumit ko sa church. And then, that time, nag-under ko o kanang Victory Weekend kung itawag sila. So, ang GR nasa dili sa tuwa. After I so naging part ko sa worship team and sa prayer team. Ang experience na ko dito sa Tacloban is grabe ang stronghold about so witchcraft, no? Kay culture nila ang witchcraft. One day, mga siguro, kaning naman Victory group na ginatawag after sa simba, mga singer ka na, magtapok, mga minyo ka na, mag-hardle me, mag-topic me about sa nag-learn na mo sa topic na ng pagkabuntag. Then right after natabi gabi
Nay nang libre o milk tea niya. Ako dili ko na ng milk tea. So, baba kaya akong tolerance sa milk tea. So, wako katulog. Hantod dapat alas 12. Katulog niya. Ako kaupansin ko di ay. So, nag-abot mi sa gawas, nag-aon mi. Diha na nagsusulod sa apartment. And then, parang pagsulod ako mga launa. Nakadumog ko, kaya ang apartment ako na-shade gate. Nakadumog ko ba nga mulang na ay niambakan. Tiil good na wala chinelas na nagmuambak sa siminto, kana siya nagtingin. Nakulbaan ko ba? Sa mani? Then wala lang nakulbaan ako, kunay mo lang sa contain niya. Yung anak akong kauban, namin sa gawas sa apartment na una na siya tulog eh, pero nakabatik na siya buka. Ako na, pag-ayan ko, nag-imo na lang ako report eh, hindi ko patulog. Pero ang matigalan siya kung ano, mahadlok man, kung ano nakulbaan man ko. Hindi ko palihog ba, so dinagto ko sa may sala, lupa ko tubig. Pagtanaw na ako sa may bintana, kaya ang mo ang apartment, matakas man po siya. Dira ang entrance, tas mga kwarto, kusina, din sala, din sa buhang. Na ay tigulang, na siguro ang lens sa iyang buhok. Na ay tigulang, nagtindog lang siya sa bintana, nagtinanaway, putik na iyang buhok, putik. Siguro na siya sa mga 60s. Medyo payat siya. Hala, bilit na po ko kalihok, ano man eh. So, kunita ko something na pwede na akong kulitan. Okay, wala ko kabalon sa bato, kaya apre man akong bintana, pero bintana na siya grills. Nawala ang tigulang. After ato, nagbatal ko anak 6 months, hindi ko katulog. Every alas 12 sa kadbang, nakadumog ko atong naimambak sa kuan sa gate. No, for 6 months. Ipang-share na ko na siya sa mga leaders dito And then, may anak akong one day na iniabot ng prophet, US, ikan sa US. Magkanta siya o ka ng prophecy sa prayer team. So, appeal ko. So, pag-start na naman karon ni anak na dahil ko siya na. Ang una nang ibangkit ang nasa ako ang sitwasyon, kasi siya na, one of us here, there is a certain spirit that keeps on bothering me at night. So, tanaw na tanan sa kuong, kasi siya na, is that you? Tado ako. Siya na, wait, what happened? Ikaw ba? Yan ako sa'yo, ikaw ba? Can I have an interpreter? Kasi I cannot express it in English. No, you don't have to tell me anything. God already showed me what happened. I just want to confirm if it is that, if it's you. So, in short, i-deal ko about sa fear, i-deliver ko sa fear. Eh, grabe man ang fear, hindi ako matulog, no? So, after atong deliverance, ipalaan ko niya over sa 2 Timothy 1:7, atong i-inuan na, God has not given us the spirit of fear, but power, love, and sound mind. So, ginameditate ako. So, right after that deliverance, 3 days after ato, parang, lami na kaya akong tulog, so makapano na akong suga. Then one night, nag-devotion ko bago ko natulog. Ginawa ko kanta niya. Ang kanta kay Grace Changes Everyday. Ano na kayo? Kanang ko sa worship ba? Nakadulog na ako mag-pray. Ningalit lang ko usab ang tingog sa kanta, music. So naay voice na something pangit kayo. Ano yun siya? Di ko, pero ano na ko? What's to? Nawala siya, tapos pinaka-worst, yung na ako ang tigdaanan and ginatuktok ang ilalong. So, whole night, wala akong katulog. Sige na siya mag-pray, pero ang akong kahadlog, wala na wala. Kaya kung nakakas sa kahadlog, dili dyan ka penetrate ang faith. No, kaya ang penetrate si may isang fear. Then, tawagan ako akong leader. So, pray, kung nalinig ka sa kagabi, tapos sana siya na, hadlog ka? Ikaw nga, pero bago katulog. Kinagaan niya ang verse siya. Kanina verse, Psalms 91, i-declare, ayaw ka pag-stop kung dili mo wala. So, dili na ko siya ma-declare kay musugod pa lang ko kanang kuan sa verse, kanang storya sa verse, magnam na akong lawas kay ma-feel na ko nga na-add yun something sa balay na aking mga spirits. And then, hilang ako ko, Lord, unsa man ni Lord, ano man, nagdili na akong overcome mga pangkado. And then I encountered the prophecy
ni Graham Cook that time, kana A Way of the Warrior, kang topic ang iyang title sa iyang prophecy. Ipaminaw na ako sa nag-speak dito sa akong sitwasyon, and then, mo ito'y naka-awake sa kuha nga, nakana ko, kaya pala, nga, ano sa kaaway no, dili mawala ang akong kahadlok. Kay once nga makabalo ka kung unsa ang imuhang authority diha kay Jesus, dili sila ka penetrate. So, dito nga time, dito mo nag-declare sa Psalms 91. So, from my room, ibasa na ko ng chapter. So, wala dyan ako, i-stop, balik-balik ako na wala. So, parang feeling nga, di ko gusto mo abri sa akong kahati. Nakita na ko, mas balhan sa gawas. Mas balhan sa gawas. So, i-declare na ko siya one by one. Every room, hangtod na naabot sa CR. Then last, ang sala. Then pag-abot ako sa sala, ningkalit lang o tingo, kaling distraction sa kaaway kay Meris na gusto mong hawa kay territorial kaya ang inimino. Tingo kalit ang kining mga sakyanan, alert sa sakyanan, mga hilux, nagsampay yung salan, and then ang mga kabinet, ganaan ang mga kabinet, nagsampay kayo. Tapos ako nag-ala na lang, sa bukan, anyway, parang nawala na ako natin, pag-naglagot na ko. Then ano na lang, dyan ko yung mga, all authority in heaven and earth has been given to me. Therefore, I rebuke you in the name of Jesus. Pahawa mo na rin kayo. Wala ko yun na. And then, ang hangin, alit yun, shoo! Alit yun na rin. Hilot na rin. Tama dyan kayo. Pag-abot na ko, ni-apre ang mga engineer na akong kauban sa office. Ano siya? Haya-haya sa panlay. Uy, ikaw ako, bro, ako pumatay. Naluya na dyan ko. Kaya wala kayo tulog. Alit ko nga. Okay, bawal na ako. Tulog na ko. So, that is personal experience ako sa Witch War. So, that time ko, leader ko, saka naman ako sa stage, uman sa praise and worship, doon ang leader na ako, tapos niya na siya nga, why nag-praise ka, nag-worship ka din sa tubangan, nakakita ko angel sa imong likod, ako kaya din. When you open your mouth, nagkanta ka, ang angel po, nag-anak daw siya sa likod. So, every time na makataog ka sa battle sa iyong kinabuhi, the heaven is celebrating. Because you won the battle. No? Amen, amen, amen. Then, after ato, nagsabot mi sa akong husband na musunod siya dito kay mag-settle na mi sa Tacloban. Resign siya sa iyang trabaho. So, amo ang inahanan ko, hindi siya ma-regular that time. Musunod siya sa Tacloban kaya mag-settle na mi dito. Pero that time, na-decided na siya, galit siya o regular sa trabaho. So, in short, ako ang muli. And then, tagaan ako word sa Ginoo nga. Mulit na ako rin. So, nihilang kapod ko kay pinakalisod-jud ang transition. No, kanang ang imong comfort zone, mabago na po, mag-change na po, kung sa itong nakasanayan mo. So, niulit ko, ako niulit rin, that time, 2017, June. So, na time, mo na itong last. So, right after, wala na ko yung church na pinasimbahan. Kaya ang Victoria de Rizal ko is dito sa area, sa downtown. So, hantod na after ng pandemic, nabuntis ko, ng anak ko, so hindi basta-basta kalakaw. So, in short, kung unsa ko kainit sa ministry, sa Tacloban, sa kanan, wala ko siya kanan. So, it's been a long time. So, we have na ko since 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. It's been 8 years. Anak ko nga, 2023, si Pastor Nick na ito. Bible study sa Balay, babas. Then, unang panaw ko ni Pastor Nick na dyan ko niya nga. Makay gasta, dabitod ka sa Ginoo. Ikaw, narasan. Narasan. Ako, kala dyan ko, balo na ko anak eh. Ipagaan na magugo. Pagkaan na ko anak na kayo, word sa Ginoo ba, na gamiton ko niya. Kung mapalong pagbuto ka, parang ako dyan, personal na off dyan ko sa mga relasyon sa Ginoo. Wala akong personal relasyon, wala akong kainis. And then, that's the time na nag-battle ko of anxiety and depression. So, ako anxiety, fear. So, ang enemy, kung sa'yo kong weakness, gamiton niya para sa inyo nga, maguba, shoot ka.
So, yan na dyan ko nga, kung wala ka sa Ginoo ba, maguba bilang inuhang kinabuhi. Nga naman, ang Holy Spirit, mao'y tatak o seryo sa mga sa Ginoo sa moment na nilawat ka kay Christ. So, ang pagbasa na to sa pulong sa Diyos, mao'y magpakaon sa iya. Every time you face battles, every time na nakakay mga struggles ni mga muna siya ang mag-remind sa inyo nga. Muna siya ang mag-remind sa inyo nga. Mag-ignite sa inyo nga, mag-encourage sa inyo nga. But that time, kung saan na ako pag-face or maging, ano na ko siya ma-overcome o wala na kayo napakaon sa ko sa Holy Spirit. So, igo na lang ako ilang sa Ginoo. Pero, kada lang, until last year, October, parang dito ko na nakamata. Kaya nakikita ko sa ko ang boss na sa iyang trabaho, naging shaky ang trabaho na walaan siya trabaho. Kato siya mga boss, ako yun siya. National Sales Manager. So in short, na-ministeran ako siya, and then, dito na ako na-realize na na-comment ko, Lord, na-guilty ko, kaya usawan ako pag-share, parang nag-share ko sa iya haba, na-minister ko sa iya, yet ako, nawala ko sa imuha. Then, dito nag-start ako pray. Then, karang na year, si Pastor Vicky, doon balik sa ako, na-word sa ang Ginoo, na mubalik ko, iyahan akong itawag. Then, iya akong i-invite sa GR. Actually, sa that time na niya, nag-invite ko sa GR, at sa time na Hingo na ko, kaya ito pa may bilihan ako, pero yan na siya mag-gigit sa kumukunin sa ministry pass. Muapil lang ko, magpa-review lang ko. But sa time sa EGR, nalingaw ko, kaya ako mga kauban, mga bata, chikiting, ko sana nagkulord ko yung so many word, oy. Pero ang kubasa ko sa Ginoo, hinahumble down ko sa Ginoo, kaya unsay kalahian, hindi mo kami mga bataan, nag-six ako, wala man kay may pagmalaki, ano ba, wala kay may pagmalaki. Lord, pasaylo ako. Pasaylo ako. But that time, during sa katong encounter na itagakan ko illustration sa Ginoo na I've been kanang naglakaw ko for journey na ko for long. Then sige ko pangita sa promised land. And then pagkakita na ko na ko, yes Lord, magpagagit na ko Lord. And that is my commitment to you na mag-commit na ko na church. Amen. Lord. And karon, I am excited kung paano ko i-equip o balik sa Ginoo na partner sa Conspirational Journey ng Faith Tabernacle Church. Praise God. Hallelujah. May sa taas siya. Thank you.